po ay tadako tayo sa ating gospel text, which is taken from the book of John, chapter 10, verses 22 to 42. And it says, "At that time, the feast of the dedication took place at Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple in the portico of Solomon. The Jews then gathered around him, and were saying to him, 'How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly.' Then Jesus answered them, 'I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, these testify of me. But you do not believe because you are not of my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. And I and the Father are one.' The Jews pick up stones again to stone him. Jesus answered them, 'I showed you many good works from the Father. For which of them are you stoning me?' The Jews answered him, 'For a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being man, make yourself out to be God.' Jesus answered them, 'Has it not been written in your law, I said you are gods? If we call them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming, because I said, I am the Son of God. I am the Son of God. If I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do them, though you do not believe me, believe the works, so that you may know and understand that the Father is in me, and I in the Father.' Therefore, they were seeking again to seize him, and he eluded their grasp. And he went away again beyond the Jordan to the place where John was first baptizing, and he was staying there. Many came to him and were saying, 'While John performed no sign, yet everything John said about this man was true.' Many believed in him then." Ito po ang salita ng ating Then po ay iandahan po natin mga sarili para po sa ating mensahe. Ibabahagi po ng ating buting pastor na pastor of the church. Praise be to God. Kayo po yung makakaupo na, mga kapatid. Glory to God po. At tayo po yung parami ngayon sa araw na to, no? At kahit na medyo masama po ang panahon, ay nakisama po sa atin, pinagbigyan po tayo ng Panginoon na magkasama-sama muli sa napaka-importanteng araw na to, no? Na siya ay ating muling pinupuri in one accord. Actually, lahat naman ng araw natin sa buhay ay pinupuri natin ang ating Panginoon. Ipa rin yung tunong buhay natin, tayo magkakasama bilang mga anak ng Diyos, na tayo ay nagpupuri sa Kanya in one accord, no, na magkakasama, dahil yun din yung tagubilin niya sa atin sa Hebrews 10:25, di ba? Na tayo magtipon-tipon, tayo manalangin, mag-awitan, alayan siya ng awit, no, ng kasiyahan, ng kagalakan, magpalakasan tayo, iron sharpens an iron. Hindi lamang po ang pastor ng kongregasyon na to ang matalim, lahat po tayo ay matalim, kaya iron sharpens an iron. So kung sino man yung marupok, tumatalim, di ba? Yan ang nais ng Panginoon sa atin lahat bilang isang mga anak niya. Bilang isang Kristiyano, walang maiiwan sa tupahan. Pakaganda ng mensahe ng Panginoon ng last week, ano? At bago ang lahat yan, tayo muna yung manalangin. Tayo po ay dudulog sa Panginoon, sa Kanyang grasya. O Lord God, we come to your presence and your grace, O Lord God. Kayo, Panginoon, na siyang nagbigay ng kahulugan sa araw na ito, Lord God, sa aming buhay, kung saan, O Lord, muli ay patuloy naming makikilala ang revelation, Panginoon, ng inyo pong pagka-Diyos, Lord God, sa pamamagitan po ng inyong mga salita, Lord God. Lord, we have a finite mind na, Panginoon, kulang sa pang-intindi, ngunit sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong power with the Holy Spirit,
na siyang nag-instill sa amin, O Lord God, na sa aming mga buhay, O Lord God, siya magpapaintindi, magbibigay ng authority, Panginoong Ama, upang sa ganoon ay mas maintindihan namin, Panginoon, ang inyong ilalahad sa araw na ito, sa inyong pagka-Diyos, sa inyong pagkatao, patungkol sa amin, sa aming kaligtasan, at sa inyong katapatan, O Lord God, sa aming pong buhay at sa aming pang walang hanggang buhay, O Lord God. Salamat po, O Lord God, kayo ang siyang gumabay sa amin, nawa i-empower your servant, Panginoong Ama, na ako lang gamitin ninyo, kayo siyang mahayag sa oras na ito, Lord God. Give me the power and authority, O Lord God, as you give the power and authority also to your listeners, Panginoon, to your shift of your flock, O Lord God. Salamat po, Ama, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, saan tayo na ito, mga kapatid? That was around 2 months, 3 months ago sa kwento. Ganun ba katagal? Kung nakaka-follow kayo sa ating series, it seems like kung tinitingnan nyo yung kwento, parang 3 months tayong lumipas. Bakit? Kung nakaka-follow kayo sa series, kaya nga lagi naming in-reinstate ng ating butihing Pastor Edison na hindi na natin kailangan pambigay sa inyo kung ano yung susunod na title ng series natin or ano ba ang topic ngayon, o ano ba ang mensahe ng Panginoon ngayon. Alam nyo na dapat kasi we are in John series, di ba? Tayo ay para kang sa makabundong bahay, nanonood ka ng Netflix, nanonood ka ng season 1, may episode 1, episode 2, episode 3. So nasa John 10 tayo ngayon, episode 10 tayo, series 10 tayo, episode 2 na tayo, di ba? Parang ganun lang yan, di ba? Alam mo kung nasaan ka na palagi pag nanonood ka ng series sa Netflix o anumang pelikula, di ba? Lagi kang updated. Dapat ganun din tayo pagdating sa salita ng Panginoon. Kaya tayo nag-series, no? Hindi na natin kailangan tanungin pa ang ating pastor. Sir, ano bang next na message natin next week? Dapat updated ka. Di ba? Updated ka kasi nag-aaral tayo eh. Nagkikwento ang ating Panginoon sa atin at ang kwento niya ay hindi ordinaryong kwento. Ito ay nakalahad na sa ating mga sarili, sa kanya ating mga cellphones. Binigyan niya lang nga tayo ng technology para mas may convenience sa atin, di ba? Kahit nasa trabaho ka, pwede ka magbasa eh. Kung natatakot ka magdala ng physical Bible, magbasa ka. Meron ka cellphone, di ba? That's the good thing about the Word of God na nare-reveal. Yung kanyang revelation ay nasa madali nang malaman. Bakit ko nasabi kanina na parang 3 months na lumipas ang kwento? Natatandaan nyo ba kung ano set up from John 7? From the Feast of Booths. Ang Feast of Booths or yung Feast of Tabernacles or yung Sukkot ay nangyari yan during autumn time. Di ba? Yan yung during may Feast of Tabernacle, kaya itong mga kapatid niya, kahit na yung mga kapatid niya yung mga parang umaktong hindi mga believer ng sarili niya kapatid na si Kristo, ating Panginoon sa Kristo, pinupush nila si Christ na pumunta ng Jerusalem, di ba? At doon ka maghayag ng mga pinaggagawa mo na mga milagro. Ganun pa nila kung utusan si Christ, kanilang kapatid. Hindi sumunod si Christ sa kanila, no? Pero nauna sila, sumunod lang si Christ. That is during the Feast of Booths that happened sometime in autumn. Or kung titignan natin, parang October or September, during that time. At natapos ito, sa dami ng mga nangyari na during the Feast of Tabernacle, from John 7 hanggang John 10 or John 9, mapapansin nyo yung narrative kung saan nagsimula yung sagsigalot ng mga kanyang unbeliever o mga detractors niya, di ba? Dahil anong unang-una? Dahil gumawa siya ng mga bagay na labag sa commandment, di ba? O sa law, which is the law of Sabbath. Or yung Lord's Day, di ba? Yung kaya nagalit sa kanya. Instead na bigyan ng emphasis yung mga milagro o yung yung mga ginawa ni Christ na miracle, ang imbis na maniwala sa kanya, nagalit sa kanya dahil hindi niya sinunod yung batas yung law ng law of Sabbath, di ba? At simula noon, nagtuloy-tuloy na, no? Although sa pamamagitan ng narrative na yan, nakilala natin yung deity ni Christ. Alam nyo po, ang centrality po ng Book of John, kaya natin siniris ito, para mas makilala natin yung deity ng ating Panginoon sa Kristo. Yung kanyang pagiging God-man, yung fully God and pagiging fully man.
No? Paano natin sa mga detractors ni Kristo, kahit sa mga present time ngayon, paano natin masasabi na ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos? Di ba? Maraming tumutuligsa sa Kanya, no? Hindi naman niya ni-reveal na siya ang Diyos eh. Pero kapag kabisado mo ang kwento ng John, kahit na magpasikot-sikot ka, no? Kahit na laruin ka nila, yung mga detractor ni Christ, kayang-kaya mo silang i-oppose sa kanilang mga doktrinang sinasabi sa'yo na hindi na totoo. No? Kaya mong basagin yung mga sinasabi ng mga unbeliever ni Christ about His deity. No? Kaya kung titignan natin, pinapababaw na ng ating Panginoon Kristo eh. Yung kanyang narrative sa pagiging Diyos niya. Gumagamit na siya ng parable. Last time, yung first half natin ng chapter 10 is yung sagot niya sa mga condemnation ng mga Pharisees sa kanya about the Lord's Supper. Kung tinatanong siya, sino ka ba talaga? Ano sinagot niya? Nagbigay siya ng parable of the shepherd. Di ba? Kasi 2 birds in 1 stone siya. Una, ni-reveal niya yung kanyang deity. Diba? Para i-reveal ang kanyang deity. Pangalawa, about yung personalidad ng mga detractors niya. No? Kasi ginamit niya yung good shepherd. Ibig sabihin, I am the good shepherd. Ibig sabihin ng good shepherd, siya yung tinutukoy niya, and there is a bad shepherd. No? Kung titignan natin yun. Alam naman natin, during the Old Testament, ang good shepherd lang ay ang Diyos. Alam ng mga Hudyo yun. Alam ng mga Pariseo yun, detractors yun. Because even in the Old Testament time, 500 times ginamit ang shepherd and the sheep relationship. Kaya kabisado ng mga Hudyo, yung good shepherd na yan, I am the good shepherd na yan. Yung parable na yan, talagang pinunto na ni Kristo sa nila, I am the good shepherd. Pinrap siya. O na-corner na siya. So siniguro nila na hindi na makakataka si Christ. So meron silang plano pa rin gawin, di ba? Consistent sila sa plan nila eh, na hanapan ng butas si Kristo upang patayin siya. Yun ang mandate ng kanyang mga detractors. All the time. Pero habang humahaba ang kwento at hindi pa dumarating ang tamang oras ng ating Panginoon Kristo, is mas nare-reveal sa atin bilang mananampalataya yung kabutihan, yung kanyang pagka-Diyos. No? Nabibigyan tayo ng chance sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pag-reveal ng kalooban ng Diyos Ama at ng Anak, plano ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. No? Sa pagkakauto ito, yung mga Pariseo, in-urge nila si Christ to make a clear declaration about His identity. Kasi nalilito sila eh. Ano ba ito mga pinagsasabi mo? So kaya talagang alam nila na si Christ ay may kinukumit ng kasalanan na under the law ay kamatayan ang kaparusahan. Okay? Kaya hindi nila tinatantanan si Kristo. Sabi nila, ayaw na namin ng mga parables. Sabihin mo na sa amin kung ikaw talaga ang Messiah o hindi. Sabihin mo na sa amin direkta. Siyempre, ang objective po ng mga Pariseo ay makakuha sila ng solid charge, di ba? Against ating Panginoon Kristo. Hindi naman nila tinatanong ito para panampalataya sila. Hindi naman ulit nila tinatanong ito. Parte ka nga, linawin mo nga kapatid. Linawin mo nga, Jesus, kung ano yung pagkapamaraanan ng sinasabi mo ng kaligtasan. Hindi naman nila tinatanong na gano'n eh. Hindi naman sila si Nicodemus na nagtatanong, di ba? Iba yung tanong ni Nicodemus, pero iba yung address ng tanong ng mga Pariseo na to. Naghahanap sila ng butas para i-charge si Christ ng kamatayan. Yan ang ano nila, yan ang objective nila. A solid charge against Him. Isang paraan nila ito para ma-entrap nila ang ating Panginoon Kristo. So sumagot sa 25, sinabi sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo, hindi kayo nagsisampalataya. Alam na ni Christ yun eh. From the beginning pa lang, ano? From the Feast of Tabernacle pa lang, ang gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Tatapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo ang aking mga tupa. Kinuwento ko na nakaraan pala 3 months ago eh. Sinabi ko sa inyo, hindi kayo mga tupa kaya hindi kayo nananampalataya sa akin.
Hindi nyo ina-acknowledge yung aking magawa na pinagawa sa akin ng Ama. Sa 27, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig. Inulit niya lang with clarity and ng paglilinaw ulit, At siya ay aking nakikilala. Ulitin ko, sa 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ay aking nakikilala, at sila ay nagsisusunod sa akin, at sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Very consistent si Christ sa mga nasa nakaraan. At kailangan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Sa 29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. Nakita niyo yung covenant between the Father and the Son? Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Tapos ano nangyari? Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuin. Nakita nila, Bakit sila dumampot ng bato? Nakakita na sila ng solid charge. Diba? Dahil narinig nila na ako ang Ama ay iisa. Kapag sa Greek yan sinabi nyo, there is a unity between me and the Father. Inequalize niya yung kanyang sarili sa Diyos. Kaya dumampot sila ng bato at gusto nilang patayin on the spot ang ating Panginoong Jesucristo. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. It's not funny, pero nakakatawa. Nung narinig nila yung statement to, yung kulit na sila. Ayoko nang marinig to. Yun yung depravity ng tao. Di ba? Na kahit i-inject mo na sa kanila yung gospel, kahit paulit-ulit mo nang sinasabi sa kanila, marami sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal sa buhay natin, kulit na sa atin. Ito na naman si Brad Richard, makangaral na naman to. Tika nga muna, makatago nga muna. Iwasan na natin to. Kung ano na lang pinagsasabi nito Ang daming umiiwas na ganyan. Di ba? Ayaw manampalataya kasi hindi kayo yung tupa ni Kristo. Di ba? Hindi sila yung tupa ni Kristo. Hindi nila naririnig yung tinig ni Kristo. Hindi nila naririnig yung tinig ng kaligtasan. Hindi nila naririnig yung tinig ng Diyos na tumatawag sa kanila. Alam niyo po sa Hudyo, ang isa pong shepherd or pastol, ang culture ng pastol sa Hudyo is yung Hudyo ang nauuna o yung shepherd ang nauuna. Nasa unahan po ang shepherd, nasa likod po yung sheep. Hindi po yung contemporary na nakikita nyo sa ibang shepherd, nasa harap yung sheep, tapos nasa likod yung shepherd. No, sa Hudyo po iba. Nasa harap po ang shepherd, sumusunod po yung sheep. At gagawa yan ng isang yard na kulungan ng sheep na ang sukat po ng pinto, kaya si Kristo rin ang pinto, na nasa pinto siya, nasukat lang ng isang tupa, napakasikip. Bakit? Anong purpose? Kasi pag pumasok yung tupa, binibilang niya. Hindi magkakasabay-sabay. Si Richard, si Brad Edison, si Glenn. Di ba? Tingnan mo na, may nawawala. Si Brad J nandun, sandali. Pupuntahan ko. Ganon ang shepherd. Ganon si Christ. Kaya He is also the door of the sheep. Ganon ang kultura. Kaya alam na alam nila kung ano yung kahulugan ng pagiging isang shepherd. At ginagamit din natin to madalas pagdating sa doctrine ng perseverance of the saints. That there's one saved is always saved. Dahil yan yung pangako ni Kristo. Di ba? That He will give an eternal life to His sheep, to His flock, to His elect. Kaya nga hindi marinig ng ibang ng mga pariseo na sila'y bingi dahil corrupted sila ng kasalanan at yung talagang hindi sila tatanggap because a carnal mind is enmity against God. It does not subject to the law of God. It does not even able to do so. Nandoon yung depravity nila kahit paulit-ulit binababaan na ng ating Panginoon Jesucristo yung pagpapakilala sa kanila, I am the good shepherd and you are the bad shepherd. Dahil kayo bilang isang bad shepherd, yung mga tupa nyo pinapabayaan yung kainin lang ng mga mababangis na hayop.
Di ba? Kasi sila lang inaalagaan lang nila yung sarili nila, yung image nila. They are the bad shepherd. Wala silang pakialam sa tupa nila. Di ba? Double meaning. Yung mga Hudyo, pinapatamaan yung mga Pariseo. They are the bad shepherd. Kasi yung mga followers nila, wala silang pakialam kung sila ay magkasalaman. Basta ang importante, good image sila as a shepherd. Pero ang ating Panginoon Kristo, iba ang principle. He is the good shepherd. He protects his sheep, he protects his flock, at kilala ng kanyang mga tupa ang kanilang shepherd. Sumusunod lang ang mga tupa. Di ba? Kahit na may tupa na astray, pero tupa ni Kristo yan, hahanapin pa rin ng shepherd yan. Hindi yung tupa ang pupunta doon sa shepherd. Tatawagin yan ng shepherd. Hoy, uwi! Tigas ng ulo mo! Anong ginagawa mo dyan? Uwian na! Ngayon, modern day times na, gumagamit na ng aso yung shepherd, di ba? Patakbuhin niya yung aso. Tapos hahabulin yung tupa, papunta dito sa shepherd. Mga tamad na yung mga shepherd ngayon, pero hindi ganoon natin Panginoon Kristo, di ba? Ako at ang Ama ay iisa. Ulit-ulit lang sa kanya mga parabolic statement. Kaya giit, nagigil na silang patayin talaga natin Panginoon Kristo. Hindi po nila kailan tatanggapin or plano mang tanggapin ang mga sinasabi natin Panginoon Kristo. Gusto nga nilang ipapatay na ito, di ba? Kaya ang gusto nila, magpakita ito ng aksyon, something na makakapagbigay sa kanila ng butas para patayin. On the spot, by stoning. At nakakita na sila. That is a blasphemous statement na equalize mo yung sarili mo, o equate mo ang sarili mo, equate mo yung sarili mo with God the Father. Ito yung mga bagay na hindi nila matanggap-tanggap. Yung mga tunay na mananampalataya niya, at pangsuso lamang will accept the proof that He has provided within the miracles the Father has given Him to do. Kung talagang mananampalataya kayo sa akin, at least believe the miracles. Diba? Bakit nyo binibigyan ng... Eto, nagpapakilala ako sa inyo bilang Diyos Gumagawa ako ng mga kababalaghan, ng mirakulo, para malaman nyo kung sino ako, na hindi ordinary ito. Sa Diyos, actually, walang word na miracle sa Panginoon. Normal lang sa Kanya yun. Sa tao mo lang naman, sa perception lang naman ng tao magiging miracle yun. Kasi supernatural yun, di ba? Pero sa Diyos, wala namang supernatural. So yung ginagawa natin parang Yesu Kristo, sa Kanya is just normal because He is God. He just do things naturally. He create the universe. Di ba? Sa Colossians 1, He created the universe. Pangalawa, kalooban ng Ama to grant eternal life to His followers. Ito'y commitment po ng Godhead. A covenant between Christ and the Father. Di ba? No one can snatch them out from my Father's hand. Kasi ibinigay niya sa akin, inalay ko yung buhay ko rito, yung commitment ko, yung covenant ko, naialay ko ang buhay ko. Dahil binigay niya sa akin itong mga tupan na to, no one can snatch them out from my Father's hand. Ganon ka-secure yung salvation natin, mga kapatid. Dahil hindi natin to hawak. Hawak ito ng makapangyarihang Diyos na siyang pumili sa atin sa pamamagitan ni Kristo na tumawag sa bawat isa sa atin bilang mga tupa niya. Ganon kadaling intindihin yung parable ng shepherd, pagiging shepherd ng ating Panginoon Kristo. The Lord is my shepherd that I shall not want. Di ba? Sa Psalms 23, di ba? He makes me lie down in green pastures. Di ba? Ganun ang shepherd Hindi ka magkukulang sa anumang bagay sa buhay mo. He makes me lie down in green pastures. And leads me to the path of righteousness for His name's sake. And even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. His rod and His staff will comfort me. That is a good shepherd. That is our God. An everlasting God. Pangatlo, He and His Father are one. Blasphemous statement yan para sa kanila. Dahil nga ginamit niyang analogy kung saan alam ng mga Hudyo sa Old Testament that only good shepherd is the good God Himself.
Diba? Using the analogy of shepherding, Jesus claimed that He is the only source of salvation. He is the only source of salvation. Christ is incorporating Himself to God. So, blasphemous sa kanila yon. Alam na nila yon. So, sa atin, bilang mananampalataya na nagbabasa ng Biblia, alam na natin na nireveal ni Kristo mismo yung kanyang pagka-Diyos. Dahil mismo yung mga Hudyo na aral sa Old Testament, sa law, binato nila si Kristo. Bakit? For a blasphemous sake, na pinoproclaim niya na ang Diyos at ang Ama ay isa. Hindi niya nga direct na sinabi na siya ay Diyos. But He claims that His Father and He is one. Sino pa ang mag-o-object na ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi Diyos? Ito mga mismo mga Hudyo, gagawin mo pa bang itong mga aral na to? Na mismo nagsabi na i-stone na nila to death, na blasphemy na yung sinasabi ni Kristo. Ano ba sinabi ni Kristo? Nag-retract ba siya? Sabi ko muna, hindi ko naman sinasabi na Diyos ako eh. Bakit niyo ako babatuhin? Yung ba sabi niya, sabi niya, sinagot sila ni Jesus. Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang ibinabato ninyo sa akin? Sige, nagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamamagitan, kundi sa pamumusong o blasphemy. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, hindi nila talaga matanggap, di ba? Ay nagpapakunwari kang Diyos. O, di ba? Naintindihan nila mga kapatid. Naintindihan nila that Christ was claiming to be God. Sino magsasabi kayo na hindi Diyos si Kristo? Di ba? Mahirap pang intindihin yun mga kapatid. Yan naman pala di ba? Hindi naman pala talaga nila that just a statement ni Christ claiming to be God, to be the Son of God. Hindi nila ma-digest yun. Hindi nila kayang tanggapin yun ng isang tao. He's proclaiming that He is the Messiah. He is the Christ. Hinihintay nila yung isang hari na with grandiose entrance, kagaya ni David. Hindi yung isang tao na ipinanganak sa sabsaban, anak ng karpentero, anak ng pinagbibintangan nilang patotot. Hindi ikaw yun. O, di ba si Maria, pinagbintangan, di ba? Dahil hindi pa nga sila kasal ni Joseph. Betrothal pa lang, nabuntis na. Sinong ama? Paano nila paniniwalaan, di ba? Napakahirap sa kanilang tanggapin yung mga bagay na yun. Pero kung nagbabasa sila ng kanilang talagang the Old Testament time or yung Torah nila, maintindihan nila yung plano ng Panginoon. Yung naka-reveal din yun Di ba sa Book of Isaiah, naka-reveal yan? Sa lahat ng prophecy na 360 plus na prophecy sa Old Testament, naka-reveal lahat ng mga bagay na yan. Kung saan manggagaling si Kristo, anong kapamaraanan siya darating sa mundo. Ano yung mga foreshadowing event sa darating na event ng ating Panginoong Kristo. Malinaw sa kanila yan, hindi bobo ang mga Pariseo na yan. Pero matigas yung kanilang puso. Diba sabi kanina ng ating Pastor Edison, palambutin, huwag niyong tigasan yung puso niyo. Do not harden your hearts. So sa pangyayari na to, we don't know if God is hardening their hearts or they really harden their hearts, parang si Pero. Kaya hindi sila manampalataya. That is the depravity. Nakikita niyo po yung doctrine of effectual calling, kung sino lang yung nais niya talaga ipaintindi at baguhin yung disposisyon ng pag-iisip ng tao na yan or buhayin yung kaluluwa na yan, siya lang yung mananampalataya. Pero kahit idiin mo ng gusto yung gospel sa isang tao na talagang patay ang spirito nito, hindi talaga mabubuhay at mabubuhay ang walang tulong na banal na Espiritu Santo, mga kapatid.
Because ang susunod lang sa boses ng ating Panginoon Kristo ay ang kanyang mga piniling tupa, mga kapatid. So sa 34, sinagot sila ni Jesus, hindi ba ka nasusulat sa inyong kasuutas at kautusan? Di ba? You're claiming to be God eh. Sabi niya gano'n. So ito yung sagot niya. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ka nasusulat sa inyong kasulatan? Ako, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Small d yan ha. Ano? Kayo'y mga Diyos. Tingnan natin yan ha. Kayo'y mga Diyos. Kung tinawag ninyong ang Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan, sinabi ba ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal at ama at sinugo sa sanglibutan, ikay namumusong? Sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Alam nyo nga ito, Panginoon Kristo, magaling talaga. Siyempre, Diyos yan eh. Every time na mako-corner na siya. No? Eto mo, may stoning na, di ba? Babatoy na siya eh. Kukorner na siya, madadali na siya dyan eh. Anong ginawa niya? Gumamit siya ng salita ng Diyos ulit. Na alam ng mga Pariseo na yan. Di ba? Hindi ba ka nasusulat sa inyong kautusan? Kaya na, dumali ng ating Panginoon Kristo. Eto na yung scapegoat niya. Eto na yung pathway niya para makatakas siya. Okay? Kaling talaga natin Panginoon eh. Sana ganito tayo, di ba? Pag may detractor si Christ, gagamit din tayo ng salita ng Diyos para, di ba? Para ma-oppose natin yung kanilang mga maling paniniwala sa Biblia, no? Sabi niya, no? Kung titingnan natin ito sa Psalms 82 verse 1, ito yung patungkol niya. In terms of, yung Diyos na tinutukoy dyan, kasi, bakit hindi nyo sila charge ng blasphemy? Basahin natin yung Psalms, ano? Psalms 82. Sabi niya, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahabol. Yung capital na Diyos yun, kapisanan ng capital na Diyos, yung tunay na Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos, yung maliliit, na Diyos yun, ano? Papakalawanan ko sa inyo kung ano yung Diyos na yung sinasabi niya, ano? Hanggang kailan masisihatol kayo sa kalikuan at pagsisinungaling, pagsisigalang sa mga pagkatao ng masasama? Hatulan mo ang dukha at ulila, gawan mo ng kaganapan ang napipigati at walang nagkakandili. Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Hindi nila nalalaman, ninaunawaan man, sila ay nagsisilakad sa paro at parito'y sa kadiliman, lahat ng patibayan ng lupa ay nagkakilos. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kayo'y mga Diyos at kanyang lahat ang mga anak ng kataas-taasan. Huwag tayo po magkakaroon ng misunderstanding kung bakit tinawag ng Diyos yan. Ano? Ang ibig sabihin po ng Diyos na yan, tinutukoy niya, those are divinely enabled. Yung mga divinely enabled, sino yung mga yan? Yung mga propeta, di ba? Ng mga kinasian niya, na inutusan niya, tinatawag niya small d, no? Hindi marami ang Diyos, ha? Yan yung mga tao, di ba? Yung mga tao. Kaya nga, bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ng Diyos sapagkat iyong mamamatay na, sabi ito, ganyan mamamatay kayong parang mga tao. Kasi nga, mga tao sila, no? Kaya sabi dito sa 7, gayon may mga mamatay kayong parang mga tao, yung mga Diyos daw niya. So, yun yung mga Diyos, hindi yan yung Diyos na divine, ano? They are only divinely enabled or inutusan or inatasan. Sinacharge niyo ba sila ng blasphemy? Ginamitan ng ating Panginoon Kristo ng kautusan, ano? They are divinely enabled. Di ba? Sapagkat sinabi ko, ako ba, ita-charge nyo ba ako ng blasphemy? Sapagkat sinabi ko na ako ang anak ng Diyos. Kung sila nga hindi nyo blaspheme, ako pa kaya na nagsasabi na ako ang Ama ay iisa, ako ang anak ng Diyos. So Jesus is pointing out that it's not humans are that Jesus' point is not that humans are divine. Diba? But that those who are divinely enabled to perform the will of God are in poetic form referred as to gods in the scripture. So sila yun tinutukoy doon, ano? Yung mga propeta na gumawa ng mga miracles, divinely enabled. Bakit hindi nyo inakusahan ng namumusong or blasphemer? Bakit ako na mismong actual na gumagawa ng miracles, actual na sila? Sila enable lang. Ako actual mismo
na gumagawa ng mga divine miracles ay gusto nyong patayin. Pinatay nyo ba si Moses? Pinatay nyo ba si Abraham? Pinatay nyo ba si Jacob? Pinatay nyo ba si Isaiah when they are poetically called gods in your scripture? Poetically called gods. Pinatay nyo ba? Hindi sila nakakaimik, di ba? So to escape stoning, naging technical si Christ gamit ang Old Testament. Na kapag ang Diyos divinely appoints ng isang tao, hindi mo pwedeng i-charge ng blasphemy. Parang abogado ang ating Panginoong Kristo, no? Gumagamit talaga ng batas yun, ng ano rin, para i-charge din yung kanyang mga detractors. Di ba? Siyempre, Diyos siya, di ba? Alam niya. Kung yung demonyo nga tinetempt siya bago siya mag-ministry, di ba? Ng 40 days. Hinang-hina na. Di ba? O sige, bibigay ko sa lahat dyan. O, magpatihulog ka dyan. Sasaluhin ka naman ng mga anghel eh. Diba? Pero ano ginagawa niya? Gumagamit siya ng salita ng Diyos para i-push yung kanyang kalaban. Ito pa kaya mga Pariseo, yung demonyo nga, hindi nanalo sa kanya. Si Satanas eh. Ito pa kaya mga to. Diba? So, ginamitan niya lang din ang salita ng Diyos. How good Christ is. So, to escape stoning, naging technical si Christ mga time na yan. Ano? So, sa 37, kung hindi ko ginawa ang mga gawa ng aking ama, ay huwag ninyo ako sampalatayaan. Tatapwat kung ginagawa ko ito, ang mga yaong kahit hindi kayo nagsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang malaman nyo at mapag-unawa na ang ama ay nasa akin at ako'y nasa ama. Kung hindi nyo talaga matanggap na ako na pinanganak sa sabsaban, ako'y mahirap, na sa inyo, sa tingin nyo, ay may racism kayong ano sa akin, baka, di ba? Kung hindi nyo matanggap sa akin, yung mga sinasabi ko, well, tignan nyo yung mga ginagawa ko. Yung mga extraordinary deeds na ginagawa ko, itong mga miracles na ito. Kung ayaw nyo magsimpalataya sa akin, para mapatunayan nyo sa sarili nyo, upang malaman ninyo, o upang unawaan nyo ng Ama, ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Talagang very consistent ang ating Panginoon Kristo. Ako at ang Ama ay iisa sa pagka-deity niya at sa kanyang power. Diba? Ginagawa ni Kristo yon dahil merong commitment ang Ama at ang Anak. May covenant ang Ama at ang Anak sa plano ng kaligtasan. So lahat ng ito pinlano, these are all decreed. Decretive will ito, sovereign will ito ng Panginoon na itong mga plano nito sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sabi kanina doon sa ano na it was being laid before the foundation of the world, di ba? It was laid down in Acts 2:24 ba yun kanina? 2:23? ba yun? Sis Jackie, no? 2:23 ng Acts, di ba? Na-laid down yung gawain na yan, yung mga ministry ni Christ na yun, kanyang kamatayan na yan, has been planned through the ages, before the foundation of the world. Sino makakasira ng plano na yan? It is the covenant of God the Father and God the Son. Sa 39, muling pinagsikapan nila siya'y hulihin. Takatakas na si Christ. Di ba? Muling pinagsikapan nilang siya'y huli, hindi sinabi kung paano nakakawala si Kristo. Siguro nung sinabi niya yung Psalms chapter 82 verse 1 to 7 na yan, natulala na silang lahat at hindi na nila alam ang gagawin nila. Oo nga, no, ba't nga pala natin i-charge to? Di ba? Eh kung yung mga yung mga father natin hindi natin silang charge ng blasphemy when they're proclaiming that they are gods. Ito pa kaya ating Panginoon Kristo that He's proclaiming to be God, the Son of God. Natulala sila. Ayan na. Nakatakas ng ating Panginoon Kristo. Muling pinagsikapan nilang sila hulihin. At siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. Hindi pa talaga panahon ng ating Panginoon Kristo. Kahit na nasukul na siya, na corner na siya, tumakas sa kanilang mga kamay. 40, at siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan, sa dako ng unay pinagbautismo ni Juan. At siya'y tumira doon. Bumalik siya sa place na pinagbautismo niya kay John the Baptist. Wala na si John the Baptist noong time na namatay na si John the Baptist. No? Siya'y pinugutan na ng ulo. At marami ang mga
nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanan si Juan ay hindi gumawa ng mga tanda. Tingnan, nanampalataya sila kay John the Baptist, no? Hindi sila gumawa ng tanda, pero nanampalataya sila more sa ating Panginoon Jesucristo. At marami ang nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanan si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng mga bagay na sinabi ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Di ba? The man who paved the way for the coming of Christ, bago pa lang dumating si Christ, kinikwento na sa kanila ni John the Baptist kung ano yung parating na ministry ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya they have been told to repent and believe. John the Baptist is paving the way for the Savior to come. Darating na ang Mesiya, magsisi na kayo, talikdan nyo na ang mga kasalanan. At nung dumating ating Panginoon Jesucristo, narinig nila yung mga salita na yan yung patotoo sa lahat ng sinabi niya. At maraming naligtas pa rin. Kaya hindi pa niya kaya lang, hindi pa talaga takda ng Panginoong Jesucristo ang kanyang oras. Nakatakas naman po siya. Sa pamamagitan pa rin po, gamit niya ang salita ng Diyos. No? At marami ang nagsampalataya sa kanya roon. Nagpatuloy pa rin po yung ministry ng ating Panginoon Jesucristo. No? Ito po ang tema ng John 10. Totally, dito po natapos ang ating John 10. Ano? Kung alam nyo, kung nagbasa kayo in advance, may parating na naman na napakahalagang istorya. Isang talagang kamanghamanghang pangyayari na mangyayari, no? Sa chapter 11. Pero siyempre, yung tema ng John 10 is nagtatapos na sa araw na ito. Ito ang mensahe ng di matitinag. Ano yung kaninang title natin? Hindi ka, binigay ko to kay Pastor Edison noong nakaraan, ano? Tinagalog ko eh. Hindi matinag na katiyakan ng kawan ng pastol. Tama ba, Brad? No? The unshakable assurance of the shepherd's flock. Kasi ito yung perseverance of the saints eh. Alam niyo yun, nakakamangang pakinggan yung katiyakan, di ba? Yung assurance. No? Ano yung mga katiyakan ito? Katiyakan sa pagkilala at pagmamay-ari. Unang-unang katiyakan, pagkilala sa atin bilang kanyang mga tupa at pagmamay-ari. There is an ownership. Ba? Binili tayo, tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tatandaan nyo yan. Nung tinubos ka niya, sa kanya ka na. Kaya nga pag may alaasa sinanla, tapos tutubusin mo, ibabalik mo ba yun sa dating may-ari? Ganun ba yun, Ate Grace? Di ba sa'yo na yun? Pag tinubos mo, sa'yo na yun. There is an ownership. There's a right of ownership. Tinubos ka ng Panginoong Jesucristo sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo niya. There is an ownership. Yun yung katiyakan na unang-una. Ako ang mabuting pastol, nakikilala ko ang aking mga tupa, nakikilala naman ako ng aking tupa, di ba? Sa 10:14, di ba? Hindi iwanan yun yung tulad ng isang pastol na alam ng pangalan ng bawat mga tupa, kilala niya tayo, kilala tayo ng Diyos, ng personal at lubusan, mga kapatid. Hindi tayo isang numero sa isang malaking kawan, tayo ay Kanya mismo. Mayroong malalim na ugnayan ng pagkilala at pagmamay-ari, walang puwang para sa pagdududa kung kanino kayo kabilang dahil ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang ating pastol. Pangalawa, katiyakan sa proteksyon at kaligtasan. No? Proteksyon at kaligtasan, assurance of protection. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa aking kamay. That is the assurance of protection of your salvation. Hindi mo yun marireciprocate yung pangako na yun. Diyos yung nag-commit o nagbigay ng covenant mismo. That is a one-sided covenant. Ibinigay niya yung buhay niya sa iyo. Di ba? One-sided covenant ang tawag doon. Inalay niya. Ang tungkulin ng pastol ay protektahin ang kanyang kawan sa anumang panganib. Nakasalalay tayo o nakasalalay. Ang Tagalog, ano? Tayo sa kamay ng Diyos.
Hindi tayo ang nakakapit sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Dahil kung tayo lang makakabitaw tayo eh. In other way around, ang Diyos ang may hawak sa atin. Ang makapangyarihang kamay niya. At ipinangako niya na hindi niya tayo pababayaan. Ang kanyang kapangyarihan ang nagsisilbing ating kuta. Ano yung kuta? Taguan, pugat natin, di ba? Homage. Ang buhay na walang hanggan ng kanyang ibinigay ay isang ligtas at pangwakas na regalo. Oh? Sanctuary, di ba? Kuta. Yung pangatlong katiyakan sa paggabay at pangangalaga. Ito yung guidance and provision natin. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan, di ba? Papatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran dahil sa kanyang pangalan. Hindi tayo pinapabayaan ng maglakad ng mag-isa sa mga mahihirap at madilim na lugar sa ating buhay. Inaakay tayo ng pastol sa tamang landas at tinitiyak na ng ating tinitiyak niya ang ating pangangailangan. Physical man, emotional man, or lalong-lalo na sa spiritual, ay natutugunan niyang lahat ito. Tayo yung sa Psalms 1 na puno na nakatanim sa tabi ng ilog, ng streams of water. Ganon tayo inaalagaan ng Panginoon. Tinatanim niya tayo doon sa streams of water, hindi doon sa desyerto. Pang-apat na katiyakan sa presensya sa gitna ng paghihirap. Assurance of presence in suffering. Siyempre, hindi naman masarap ang buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Hindi naman prosperity, eternity yan eh. Or dire-diretso, puro prosperity ang buhay ng isang Kristiyano. Makakaranas tayo ng difficulties and persecutions sa buhay natin. Makakaranas tayo ng sakit. Magkakaproblema tayo, may failure sa buhay natin, sa mga wrong decisions natin. Na hindi na pinagpipilitan natin gawin pero hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. And God also has a permissive will, no, na mag-suffer ka sa mga consequences sa mga kasalanan mo, sa mga maling decision mo. Di ba ginawa niyo yun? Di ba? Sa mga hindi nag-oopo sa kanyang mga utos. Pero it doesn't mean na nawawala yung relasyon. Yung the parable of the prodigal son, di ba? O sige, lumaya ka. Di ka, dalhin mo yung lahat ng yaman mo. Magpakasasa ka. Ayan, binigay ko na sa lahat ng yaman mo. Di ba? Asan na nangyari sa kanya? Dinanas niya natin ang hirap. Ultimo yung pagkain na lang ng baboy, yun na lang kinakain niya ng mga hayop, di ba? Tapos anong ginawa niya? Nawala ba yung relasyon niya sa ama? No! Bumalik siya. Anong ginanti sa kanya ng ama? Pagdating, lahat ng magagandang bagay binigay sa kanya, ibinigay pa sa kanya yung robe ng hari. Isipin mo yun. Nagpakasama-sama na ako. Hindi ko na nga naging suwain lang nga anak ako. Pagbalik ko sa tahanan, nasa kaharian namin eto, may malaking pigings dahil sa pagbabalik ng kanyang anak. Sino pa yung lumabas na kontrabida doon? Yung kapatid. Kasi naging bitter. Nainggit. Pero yung centrality ng message doon yung nainggit na kapatid. Minsan napopoint lang nga tayo doon sa story ng prodigal son at saka ng ama Pero malaki yung istorya ng bitter na kapatid na yon. So ganun tayo kamahal ng ama, no? There is an assurance of presence in suffering. Kahit maglakad tayo sa madilim, nalibis ng kamatayan, although I walk in the valley of the shadow of death, sa English, di ba? Wala akong katatakutang masama sapagkat ikaw ay sumasa akin. Lagi natin tatandaan, the Lord is my shepherd, di ba? I shall not want. Kahit sa pinakamababang punto ng buhay natin, ng ating buhay, tayo'y dumalakad sa madilim na libis, hindi tayo iniiwan ng ating pastol. Nasa unahan siya lagi Hindi naman siya nasa hulihan Ang kanyang presensya ang siyang nagbibigay sa ating ng lakas at tapang
Ang katiyakan ay hindi ang kawalan ng paghihirap, kundi ang katiyakan kasama natin siya sa gitna nito. No? Yan yung mga katiyakan, yan yung assurance na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa mensahe ng John 10 na ito. Kabanata ng the parable of the Good Shepherd. No? So, hindi matitinag daw yung katiyakan na yan. How it becomes unshakable. Hindi daw matitinag. Ang katiyakang nabanggit natin kanina ay di matitinag o hindi maaalog dahil hindi ito nakasalalay sa ating sariling lakas o emosyon. Dahil kung tayo lang ang may hawak niyan, ay siguradong masishake yan, matitinag yan. Di ba? Kung sarili natin lang ang aasahan natin, no way. Alam natin yan, mga kapatid. Alam natin ang kahinaan natin. Pero Diyos ang may hawak nito eh. Yung katiyakan na ito eh. Hindi mo hawak yung assurance ng salvation mo. Diyos lang ang may hawak. Malinaw na ito na sinabi ng ating Diyos ng Biblia mismo. Na hindi ikaw ang nangangalaga ng kaligtasan mo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil malakas ang mga tupa, kundi dahil maingat at makapangyarihan ang pastol. May mas lalakas pa ba sa mga wolves and foxes kung kahit na malakas na tupa ka? Nanonood kayo ni Shaun the Sheep, yung cartoons? Napaka masunurin yun doon sa amo yan, kahit puro kalokohan yung natutuwa ako sa palabas na yan, ano? Ang talino ni Shaun, di ba? Pero lagi siyang sumusunod sa kanyang pastol, kahit natatanga-tanga yung pastol niya. Yung papel ng shepherd doon, parang abnormal. Parang mas matalino pa yung tupa. Diba? Pero hindi naman ganun yung message ng, hindi natin ito inahalin tulad sa ating Panginoon Jesucristo. No? Hindi dahil laging maayos ang lagay ng panahon, kundi dahil natiling mabuti ang pastol sa anumang panahon. No? Pastol sa anumang panahon. Hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil tapat ang ating Diyos sa kanyang mga salita. Sa ating pagtatapos, ang di matinag na katiyakan ng kawan ng pastol ay ang buo at payapang pagtitiwala na bilang mga tupa ng Diyos, tayo ay lubusang kilala niya. Walang hanggan tayong ligtas sa pamagitan ng kapangyarihan niya, sa pamagitan ng pangangalaga niya. Palagi niya tayong inaakay dahil nasa unahan siya. Inaakay niya ang kanyang mga tupa at hindi niya ito iiwanan. Yan ang mabuting pastol. Ito ay isang katiyakan na hindi kayang sirain ng anumang problema, anumang pagsubok natin sa ating mga buhay o kahinaan na sa buhay, sapagkat ito ay nakasalalay sa walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ng ating pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang mensahe po ng ating Panginoon sa araw na ito. Nawa ay nabusugin niyo po mga kaluluwa at nawa ay mas umigting pa yung desire niyo na sundan pa natin yung kwento ng ating Panginoong Jesucristo, no? At buhayin niya ang ating espiritu na minsan ay natutulog. Di ba? At nawawala ng minsan ng desire sa pagbabasa ng kanyang salita. So, pagpatuloy po natin ang ating kwento. Maganda po ang kwento natin by next week. Ang ating mga kapatid po ang magbe-mensahe nito, nawa ay mas magkaroon tayo ng excitement sa na mapakinggan pang ito. Tayo manalangin, dakilang Diyos, mga kapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa oras na ito na kayo ay naghayag, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagpapakilala niyo muli sa amin, pagpapatibay, Panginoon, na kayo ang Diyos namin, kayo ang aming pastol, na siyang sandigan namin ng lahat ng aspeto ng aming buhay, ang kalakasan, lalo-lalo na po ang aming kaligtasan. Lord, salamat po sa inyong katiyakan, Panginoong Ama, na ibinigay sa amin, na hindi mayayanig, na dahil sa inyo lamang pa po yung nakasalalin ng lahat ng bagay. Wala kaming kalakasan bilang isang tao, bilang ang inyong mga anak, sa pamagitan ng Espiritu Santo na siyang gumagabay sa amin at nag-iingat sa amin, Panginoong Ama. Patuloy kaming lalakad na ayon sa inyo pong kalooban. Salamat po, Ama, muli ay sa pagtatapos, Panginoon, ng gawain na ito, kayo patuloy na sumama sa amin at kayo siya pang patuloy na gumabay sa aming puso at isipan. Magmahalan kami sa bawat isa, kaming mga magkakapatid ay patuloy na mag-igting ang pag-ibig sa bawat isa. Lord, salamat po, Ama, muli. Tama sa dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus.